Panoorin natin to Edu Manzano. PGMN. I'm Edu Manzano, and it's my first time here on PGMN. I'm honored to be with colleagues who are experts in their fields and unafraid to express their views. I value that. Tonight, I'd like to focus on something that cuts across politics, headlines, and personalities. I want to talk about self-respect and why its absence may be at the root of our divisiveness. May simple akong tanong, may respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan? Di pa bisperas ng Pasko, aba may maagang paaginaldo. Sa halip na plataforma ang talakayan, pera ang bumida sa taong bayan. Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Hey! Anak ng ganyan ba mga politiko? Mga kupal? Kupal talaga itong tambalos-los talaga. May saya yata itong hayop nito Hey! Okay, sabay. Yay! Okay, sabay. Yay! Yay! Hindi bilang supporter, hindi bilang fan, hindi bilang loyal sa apelyido, kundi bilang Pilipinong bumabangon araw-araw, nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, at umaasang may mapapala ang lahat ng pagod na yon. Kasi kung titignan natin ng maayos, may mali. Gigising ka ng maaga, pipila sa sakayan, maghihintay sa opisina, magbabayad ng tax, maghahanap ng paraan para magkasya ang budget. Normal na sa atin ang hirap. Normal na sa atin ang pila. Normal na ang delay. Normal na ang... Pasensya na. Tanong lang, dapat ba talagang normal ito? Because when a problem repeats itself for decades, it is no longer an accident. It is tolerated. In Transparency International's 2012 Corruption Perception Index, the Philippines placed 105th out of 176 countries this year. 10 pwesto naman ang ibinaba ng Pilipinas sa ranking ng may 180 bansa na kasama sa report mula 101 noong 2016 hanggang 111 nitong 2017. Base sa pag-aaral ng grupong Transparency International, isang group na nakabase sa Berlin, ay pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Habang tayo pagod, may ibang hindi napapagod. Habang tayo ay nagtitipid, may ibang hindi nagtitipid. Habang tayo naghihintay ng serbisyo, may ibang kumikita sa kakulangan dito. Former Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara has turned over to the Department of Justice 110 million pesos. This amount is only a portion of the 300 million pesos he received as kickbacks from flood control projects. 110 million ang binalik. Pero yung tinura ko, 300 million. Hayop talagang Alcantara. Ina mo talaga. Corruption is not complicated. Kapag may ghost project, may kulang na classroom. Kapag may overpriced contract, may kulang na gamot. Kapag may kickback, may kulang na serbisyo. Simple math. Let me give you something I personally experienced. In the early 2000s, I was a vice mayor. I became the presiding officer of the city council, and lahat ng budgets dumadaan sa amin. One day, I asked my staff to put on civilian clothes, quietly check market prices. So we posed as buyers for a small private fictitious office. Same specs, same quantities. One specific example, Mita paper copiers. Market price at the time was around 10,000 per unit. The cost estimate submitted to the LGU was around 80,000 pesos per unit, a difference of 70,000 per machine. Now, multiply that by 110 copiers. That is not a minor adjustment. That is not inflation. That is not a clerical error. That is padding. And here is what makes it worse. The supplier was literally, and I mean it, literally, just across the street from the LGU. No shipping excuse, no import complication, no logistical justification. Just numbers being stretched because someone assumed no one would check. It wasn't just copiers, filing cabinets, pencils, scotch tape,
desks, chairs, ordinary office supplies, all marked up beyond reason. And that is what corruption looks like in real life. Now, here is the uncomfortable part. They lied to us. Harap-harapan. And we know they're lying. Walang Harapan-harapan na kurakot. Hayop ng bangag na gobyerno. twisting ng salita. Alam natin eh. Pero pagkatapos ng ilang linggo, balik uli sa normal. Parang wala lang. That is the culture we need to confront. Hindi lang corruption ang problema. Ang problema, tinatanggap natin. Masakit sabihin, pero totoo, mababa ang standards natin. Election season, ano ang pinapanood natin? TikTok dance, patawa, pa-cute, may artista, may ingay. Pero pag tinatanong mo, ano ang plano mo? I mean, Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, Wala pa na plano eh. Kaya pala hindi ka nanalo eh. Yun ah. Anak ka ng kumag. One step at a time. one step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Will, may mga iba. Tahimik. No clear platform, no detailed programs, no measurable goals. And yet, we vote. Elections are not entertainment. Public office is not a popularity contest. Kung ang basehan ng boto ay kasikatan o aliw, huwag na tayong magtaka kung bakit mababaw din ang pamamahala. Hindi ito tungkol sa pagiging mahirap. Hindi ito tungkol sa edukasyon. This is about the standards. Kapag may nag-a-apply na trabaho at walang credentials, tatanggapin mo ba? Kapag may kontrakto na palpak, kukunin mo uli. Kapag may empleyadong nagnanakaw, will you promote them? You know the answer. So why do we do that in government? Because we confuse loyalty with accountability. Pinagtatanggol natin ang tao imbes na tanungin ang performance. Pinipili natin ang pangalan imbes na suriin ang track record. Corruption survives because we reward it. Politicians adjust to voter behavior, always. Kung mababaw ang criteria natin, mababaw din ang iaalok nila. Kung pumapalapak tayo sa mga gimmick nila, gimmick din ang ibibigay nila. My God, is that a joke? Is that a joke? Hindi po, hindi po. Ano po? Ano po yan? Hindi po pupulutin po ulit. Pupulutin ulit? My God. Akong pupulutin ulit. Pakitang tao. Grabe to. My God. Clean up pa yan? Hindi clean up ba yan? Why did she fall for a driver bodyguard? I mean, you're so intelligent and you're so competent. What made you fall for him? Frailties of a woman. I am now calling for those who are guilty of robbing the people to repent. Repent! 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 Hayop tong kupal tong Abante. Pastor pa ba naman to? Hoy, Abante! Sa distrito mo, naglagay ka ng katay, hayop ka, kupal ka. Hindi National Highway. Hayop ka, kupal ka. Grabe talaga kung salita, kurakot mas kurakot. Katay, nilagay mo sa distrito mo, hayop ang kupal ka. Ginagamit mo pa yung mga Diyos, hayop ka. Boy, dila. O dito naman tayo si Luistro, hayop na yan na may utang kay BP Sara. Naglagay rin ng katay, hayop na yan. Kung makasita ng kurakot, kurakot din palang hayop tong Luistro nito. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPW. Jinky Luistro, hayop ka, kupal ka, kung magpakasalita ka ng kurakot, hayop ka, katay, overpriced, ina mo talaga hayop ka.
Milyon pa yung utang mo kay BP Sara hanggang ngayon di mo pa binabayaran. Yung asawa mo, rapist pala. Tinago mo pa, manyak. Hayop ka. WH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglicawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Hoy, Listro, hayop ka talaga. Kung makapagsalita ka ng kurakot, at ay, hayop ka. Magkano ba? Kapal talaga ng mukha mo, hayop kang magsalita ng kurakot. Ina mo talaga. Ina mo. Billionaire news. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Grabe no, tinanggal tapos nilagyan ng katay tapos tinanggal na. Hayop talaga. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na Cat's Eye. Hayop ka. Hayop ka. Luistro. Cat eye. Tinabit, tinanggal. Kupal kayo, hayop talaga kayo, kurakot. Billionaire news to ah. O, dito naman tayo. Kay Bangag. Saan a 50 million contract, 55 million contract for the construction of reinforced concrete river wall at Purupor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Contract cost is 55,730,911 and 60 centavos. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. 100% complete. Fully paid pa, hayop ka, kupal kang, bangag ka, tatawa-tawa ka pa. Ghost project. Sabi mo may makakasuhan bago magano, Pasko. May makukulong, hayop ka, hanggang ngayon wala pa. Nagsara ng ICI. Hayop kang, kupal ka. Ina mo talaga. Tatawa-tawa ka pa, nangako-ngako ka. Ina mo talaga. Baboy.